Pagkatapos ng 2 linggong pahinga mga kapatrol, ay it is expected that by now ay balik ensayo na si Kai at tuloy-tuloy lang ang kanyang pagpapalaki ng kanyang katawan. At kung gaano man katindi ng mga ginawang workouts ni Kai bago ang Olympic qualifying tournament, ay siguradong mas titindi pa ang kanyang mga workouts ngayon dahil nakita na nila ang malaking tulong ng pagpapalakas ng kanyang katawan sa pag-dominate niya versus Latvia. Tested na mas importante ang pagpapalaki ng katawan ni Kai as it makes him an immovable force inside the paint. 1 taon pang pagpapalakas ng katawan at siguradong pagdating ni Kai sa NBA ay kaya na niyang ibuli ang mga big men doon katulad ni Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, and Anthony Davis. Isang barakunan na Kai ang makikita natin next year at kung magtuloy-tuloy lang ang pagpapalaki ni Kai at pagpapalakas ay isang barakong Kai Sotto na ang papasok sa NBA perhaps next year. Bully na kasi ang tema ng laro ngayon ni Kai. Tapos na ang panahon na mahina ang tingin ng lahat sa kanya. He is no longer soft na siyang tingin sa kanya ng NBA. In fact, kung ilalagay mo ngayon ang ating idol sa NBA, ay pwede na siyang magiging important contributor sa kahit anong team sa NBA. And don't be surprised kung next year pa siya makakapasok sa NBA at biglang magiging starting center si Kai sa NBA depende sa kung anong team siya mapupunta. There is a dire need of skilled 7-footer now in the NBA. Gone were the days of small ball. And we know na ang dami pa ang mga NBA teams ang nangangailangan ng mga skilled big men. And for sure next year, pag-aagawa na naman ang ating idol. It is expected na next year ay magiging barako na si Kai at wala nang makakapigil sa kanyang pagpasok sa NBA. To prove na karapat-dapat si Kai sa NBA, ay meron pa naman siyang 1 taon na maglalaro sa Japan B-League sa kanyang bagong team. At kapag madadala niya ang Koshigaya Alpha sa championship, ay siguradong napakalaking plus points ito para makumbinse ang mga NBA teams na kukunin na siya ora mismo. At nandyan pa ang paglalaro ni Kai sa Gilas na kung saan this November ay sasabak na namang muli si Kai sa national team playing against New Zealand. Isang napakalakas na team na malalaki ang mga players. At kung makasurvive ang Gilas versus New Zealand, ay isa na namang itong pangdagdag sa kanyang resume dahil hindi pa nananalo ang Gilas versus New Zealand in recent memory. So in other words, ay ang dami pang panahon ni Kai upang mag-improve ang kanyang katawan, which is sa ngayon, ito na lang ang kulang. At kung maganda ang ipapakita ni Kai sa Japan B-League, pati na sa Gilas, ay siguradong mapipilitan ang NBA na kukunin si Kai ora mismo. Marami kasing mga moving parts na kapag mag-align ang lahat at yan na makakapasok si Kai sa NBA. Unang-una ay ang status sa kanyang injury. Alam naman natin na bawat injury ni Kai ay hindi masyado nilang pinag-uusapan katulad ng kanyang injury last year sa kanyang likod na akala natin back spasm lang pero halos 1 taon hindi nakapaglaro si Kai. Hopefully ay hindi ganon katindi ang injury ni Kai sa Olympic qualifying tournament dahil according sa medical reports ay walang major injury ang mga test ni Kai sa Riga, Latvia. And he just needs to rest for at least 2 weeks at back to work na naman. Importante rin ang mga senaryo sa NBA kung mayroong team na mapipilayan in the course of the season na kailangan ng pamalit na big man. At kung mag-a-align ang lahat, ay siguradong bibigyan ng kontrata sa NBA si Kai ora mismo. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like,
and comment. At balitang Pacman at Olympics naman. Kevin Durant at LeBron James nag-dominate sa 2024 Olympics opener. Nagbukas ang men's basketball ng Team USA ng kanilang pagsisikap para sa ikalimang sunod-sunod na gintong medalya. Tinalo ang Serbia na pinangungunahan ni Nikola Jokic 110-84 sa 2024 Paris Olympics. Bumalik si Kevin Durant na hindi naglaro sa alinman sa mga exhibition games ng Team USA dahil sa kanyang calf injury at umiscore ng 21 points sa isang perfect first half matapos na maipasok ang lahat ng kanyang 8 tira kabilang ang 5 3-pointers. Natapos si Kevin Durant na may pinakamataas na 23 points para sa kupunan at nagdagdag si LeBron James ng 21 points, 9 assists and 8 rebounds sa kanyang unang Olympic action mula noong 2016. Perfect si LeBron James from the floor sa first half, 5 for 5. At kinontrol niya ang laro sa ilang pagkakataon sa third quarter. Si Kevin Durant ay 8 for 9 at si LeBron James ay 9 for 13 ay nagtala ng pinagsamang 17 for 22 which is 77.2% from the floor. Stephen Curry made his Olympic debut. Nagsimula siya kasama sina LeBron James, Joel Embiid, Devin Booker at Jrue Holiday. Ang superstar ng Golden State Warriors ay nakapag-shoot ng 3 3-pointers at nagtapos ng may 11 points. The old guys still got it. Kung meron mang concern para sa Team USA bago ang Olympics, ito ay tungkol sa kanilang edad. Ang 3 pinakamalalaking pangalan sa koponan, sina LeBron James, Stephen Curry at Kevin Durant, ay may kabuoang edad na 110 years old. Habang si Manny Pacquiao at Rukia Anpo tapos sa draw exhibition fight. Nauwi sa tabla ang ikalawang salang sa exhibition bout ni 8th Division World's Men's Pro Boxing Champion Manny Pacquiao kay dating K1 fighter Rukia Anpo ng Japan nitong Sunday ng gabi sa Super Recent 3 sa Super Saitama Arena. Walang nanalo sa 3-round 3-minute boxing match pero mas kinakitaan ng kalamangan ang Japanese fighter na malaki ang bentahe sa height at lakas matapos nagpakawala ng mabibigat na suntok laban sa 45 years old na Pinoy boxing legend. Tiniis ng future Hall of Famer ang mabibigat na suntok ng Japanese kabilang ang right hook sa first round, body shots sa round 2 at matitinding atake sa round 3 kung saan nasaktan si Pacman sa huling round. Naging pamalit lamang si Anpo kay kickboxing at mixed martial arts recent fighterweight champion Chihiro Suzuki na umatras dahil sa hand injury sa exhibition boxing match kay Pride FC legend Takanori Gomi. Huling beses sumabak sa exhibition match si Pacquiao noong December 11, 2022 kontra kay South Korean fighter DKU sa Korea International Exhibition Center na natapos sa unanimous decision sa kanilang 6-round bout na sinundan ng pagpirma sa kilalang Japanese promotions na recent MMA para lumaban rin sa isang exhibition match. Ito ay isang tune-up fight ni Pacquiao, ang laban kay Anpo bilang daan sa nilulutong comeback professional fight nito kontra kay WBC welterweight titleist Mario L. Azteca Barrios ngayong taon sa US.